45. Yan. So, anong sagot natin? Pagkatapos natin mag-enjoy sa music at sa ating games na nag-enjoy nga kayo ay it's now time to learn more. Hindi na natin papatagalin pa dahil andito na siya. Ang pinakagwapo. Ang pinakamasipag. At matalino naming teacher, let us welcome Sir Julian Caldito Tokyo! Let's give him a virtual clap, everyone. Virtual clap. Thank you, Marnel, Gab, Francine, Jazzy, and Wella. Good afternoon po sa inyo lahat. Welcome po sa lahat ng mga nanonood ng Sing Aralin Live. Dito pa rin sa Bright Minds YouTube channel, ang Mahusay Network. Ngayon po, ang series natin ay Mathematics. Tayo ay nasa week 3 ng Mathematics Module 3, Quarter 1. Ang pag-uusapan natin ay PEMDAS, GEMDAS. So, ready na ba kayo? Or fix one word. Anong word? Comment sa chat box. Anong word? So ano kaya to? Ano kayang word to? Money daw. Oh, money. Oh, may money nga dyan. Citibank. Oh, wow. Bank sa city, oh. Oo. Ano ba? Oo, bank yan. 2 words, anak. Doon, 2 words. Peso bank. Wow. Hindi. Oo, peso yan, pero hindi yun yung word, no? Kasi meron bank, sabi ni Charis. Hi, Charis. Right. Bank, 2 words, anak. Camila, 2 words. Okay, at meron ng nakahula. At ang nakahula, isa sa mga anchor. Asa na ba yun? Nawala na. Okay, ang word ay coin bank. Yan, coin bank. Yan, ang word ay coin bank. So, welcome to our topic. Congratulations, Gabriel. Welcome to our topic. Ang pag-usapan natin ngayon ay PEMDAS o PMDAS or GEMDAS, GMDAS. Irish opened World Coin Bank this summer. She sorted the coins by their values. She has 50 pieces of 1 peso coins, 20 pieces of 5 peso coins, and 9 pieces of 10 peso coins. If she buys a head clip worth 20 pesos, how many of Irish money will be left? Alright. So, what is us? Sagot nga mga anchors, what is us? How much of Irish money will be left? So that is us. Okay. So we are asking for how much of Irish money will be left. What are given? The given po is yung 15 pieces po of 1 peso coins at 20 pieces po of 5 peso coins and 9 pieces po of 10 peso coins and 20 pesos share clip worth of 20 pesos per clip. Yan. So these are given. What operations are needed to solve the problem? What operations are needed? Are we going to use addition? Yes or no? Yes po. Are we going to use subtraction? Yes po. How about multiplication? Yes din po. So ano-ano yung yun? Kapag nagsosolve ba tayo ng mathematical equation, lagi bang nagsisimula sa left, papunta sa right kapag nagsosolve? So for this day, malalaman natin kung paano sinusolve yung ganyang problem na ang daming operation yung kailangan gawin. PEMDAS rule. PMDAS. So yan, PEMDAS rule.
Anong ibig sabihin nito? Kapag meron daw tayong mathematical problem o equation na katulad nun, kailangan, una, tandaan natin yung acronym na to, letter P, letter F, letter D, letter A, letter S. Ang una daw isusunod, loob daw ng parenthesis. Yan. Ang ibig sabihin ko yung parenthesis, una daw yung nasa loob ng parenthesis. Itinod na ito, yung multiplication na. Kahit nakalagay yung multiplication sa bandang part o sa bandang kanan, uunahin siyang isolve. Ang susunod ay division muna. And then addition and subtraction. Muna, merong double na po. Alright, so again, meaning ng PEMDAS, parenthesis, F is for multiplication, D is division, A is addition, S is subtraction. Madali lang yan. GEMDAS. So ano naman yung GEMDAS? GEMDAS is a grouping symbol. Yan. Yung group na, yung mga group na ito, parenthesis. Ito, bracket. Ito naman, brace. Ang G is grouping. So, ano tong mga naka-group na to? Parenthesis, bracket, and brace. Pero kapag magsusolve tayo, pag magkakasama yung mga yan, ang pinakamaliit dyan, yung nasa parenthesis. Ang susunod, yung nasa bracket. Ang susunod, yung nasa brace. Pinakamalaki yung sakop ng brace. Sumunod sa kanya yung bracket. Pinakamaliit yung parenthesis. So, ang una mong susolve yung nasa loob ng parenthesis. Pag nasolve mo na yung loob ng parenthesis, solve mo naman yung nasa loob ng bracket. Hanggang sa yung nasa loob na, magiging sa palit ng paliit yan. Kapag wala na sila lahat sa group, hindi na naka-group, na-ungroup mo na, mag-start ka na sa mga parts na kailangan i-multiply. Then, susunod naman yung i-divide. Sunod yung i-add and then isusubtract. Kaya nga siya GEMDAS. GEMDAS. So, isolve natin yung solve natin yung problem ni Irish kanina. So, sabi niya dito, Irish opened her bank this summer. She sorted the coins by their value. She has 15 pieces of 1 peso coins, 20 pieces of 5 peso coins, and 9 pieces of 10 peso coins. If she buys her clip for 20 pesos, yan yung kaninang problem. So, nakuha natin yung as, yung given, anong operation yung gamit, so ano yung number sentence. So, gagawin na natin, ano na yung number sentence para makuha na natin yung answer. So, now let us solve. So, problem number 1. Anong gagawin na natin? Dito na yon. So, anong sabi niya? Yan, number sentence. Sabi niya, meron daw 15 pieces of 1 peso. She has 15 pieces of 1 peso coins. So, meron tayong 15. Yan. 20 pieces of 5 peso coins. Yan, 20. Meron tayong 20. Meron din tayong 9. 9. Yan. So, yung 15 na to, 15 pieces ng 1 peso coin. So, times 1 siya. Times 1. So, parenthesis mo yan. Parenthesis. Yan. Add natin. Add. Meron ding 20 pieces na 5 peso coin. So, times 5 para malaman kung magkano yan. Times 5. Plus 9 pieces na 10 peso coins. Yan. Yan. So, yan yung kailangan natin. Yan yung expression. Minus 20 daw lahat. Minus 20. Solve muna natin lahat to. Lahat tong mga nandito sa loob ng parenthesis. Yan. Para makuha natin yung sagot. So, ito munang 15 times 1. So 15 times 1 is 15. Plus, ito na. 20 times 5 is, yes, 100. 9 times 10, 90. Yan. And then, minus 20 daw. O, solve muna naman natin to.
15 plus 100. Lan? O, plus 90 minus 20. Uunahin natin yung addition kasi as nga eh, das. Addition, subtraction. O. Okay. Next. 115 plus 90. Sagot. Give me the answer. Comment. Yes, 205. Thank you, Marnel. 205 minus 20 na. So, answer, ang sagot dyan ay 185. So, ang pera na natira kay Irish ay 185. So, ganun lang siya. So, answer is, what is the answer? Answer is 185. Okay, so sana naintindihan yon. So, yun lang yung PEMDAS children. Kung ibig sabihin ng letter P, parenthesis. I-solve mo lahat sa parenthesis. So, ito GEMDAS to eh. I-solve mo lahat yan. Pag na-solve na, labas mo dito. And then, add muna bago mag-subtract. Kasi sabi niya, DAS, A, addition muna. And then yung S, subtraction. And then yun, nalalabas na yung sagot. Okay, let us have another example. So, I have here example 1. So, sa PEMDAS tayo. Example. How will we simplify this expression? 4 times 3 plus 5 minus 7. So, una mong isosolve, etong nasa parenthesis. Correct. So, that becomes 4 times, solve mo na to. 3 plus 5 is 8. Oh, may mga sagot na agad sila. Bilis na mahusay. Then, that is minus 7. Anong yung unang isosolve? 4 times 8 o 8 minus 7? 4 times 8 daw. Kasi nga M eh, uuna yung multiplication, no? Yan, uuna yung multiplication. 4 times 8 is 32. Minus 7 na. Yan. O, 32 minus 7. Answer is 25. Ganun lang. O, let us have another example. 24 minus 4 plus 10 divided by 2 times 9. Okay? Simplify natin. Ano una natin solve dyan? So, siyempre, yung nasa loob ng parenthesis. So, 24 minus 4. So, that becomes 20 plus 10 divided by 2 is 5 times 9. Yan. O, anong sunod? 20 plus 5 o 5 times 9? Anong mauna? 20 plus 5 o 5 times 9? Tama, Marnel, 5 times 9. So, that becomes 20 plus 45. Yan. So, anong sagot natin? 20 plus 45 is 65. Yan. Let us have another example. 16 divided by, naka-bracket naman, naka-parenthesis 5 minus 3 times 2. Yan, naka-bracket siya, naka-brace times 10. Yan. Kung una titingnan mo, kala mo mahirap yan. Sundan mo lang tong GMDAS o yung GEMDAS. Oh. Anong unang isosolve? Sabihin nyo sa akin muna. Comment nyo muna dyan anong isosolve. Anong unang isosolve? Parenthesis. Correct. Ano yung nasa loob ng parenthesis? Ano yung number sign din sa loob ng parenthesis? Ano? 5 minus 3. Ayan. Thank you, Wela. So that becomes 16 divided by 5 minus 3 is 2. So, idadagdag mo na yung itong 2 na to. Kasi nawala na yung 5 minus 3. So, that is times 2. 2 times 2 na siya. Yan. And then, times 10. So, magiging ganyan na. O, paano na ngayon yan? Anong sunod? Tell me kung anong sunod. Yan, 2 times 2. Ay, salamat. 16. 16 divided by 2 times 2 is 4. Times 10.
O, anong sunod? 16 divided by 4 o 4 times 10? Anong sunod? 16 divided by 4 ba? O ano? Anong sunod? 16 divided by 4 muna. Yan. O, anong sagot? 16 divided by 4. So that is 4. Then times 10. Answer is 40. Kanina, and then nalaman natin kung paano yung pagkakasunod-sunod. Yung letter P ay parenthesis, yung letter M, multiplication, yung letter D, division, yung letter A, addition, yung letter S, subtraction. That is PEMDAS. Yung letter G, grouping symbol, pwedeng parenthesis, bracket, or brace, paliit ng paliit habang nasusolve. Letter M is multiplication, letter D is division, A ay addition, and then S is subtraction. So that is GEMDAS. Now, let us fill in the blanks. Let us simplify the following expression by filling in the blanks with the missing number. So ito, PEMDAS to. 3 times 5 times 6 minus 4. Ano kayang ilalagay dito? Ano kayang lagay dito? Ano kaya dito sa blank? Yes, Marnel. Sabi ni Marnel, 30. So, tama. 30 yan. O, dito sa sunod, ano? Dito sa, ito. Dito. 3 times dito. Sagot dito. So, that is 90. Next, dito naman. Sa pinakababa, ang answer. Answer na tayo dito sa baba. Answer. Yes, answer is 86. Isa pa, your turn. Okay, solve natin to. 7 times 4 plus 3 times 2 divided by 5. Ito daw muna. Kasi M multiplication. Dito. Comment your answer. Okay, 6. Ang bilis ba ng internet connection ni Marnel? Ayan, 6. Okay, dito. Seven times. Okay, 10. Good. Dito. Next. What's about? Yan, okay. Yes, 70 daw. Correct. Ang pinakasagot ay answer is 4. 4? Bakit 4? 70 divided by 5 eh. Bakit? Kala nyo lang kanina 4. Yan, 14. Nauna lang yung 4 kanina. Yan. Okay. Sagutin nyo nga yung number 1. Anong sagot dito sa number 1? Ito, number 1. Sige, sagutin nyo nga itong number 1. Ito, anong sagot sa number 1? Comment your answer ha. Sige, sagot sa number 1. Activity 1.4. 1 minute, time starts now. Ano kayong sagot dyan? Comment agad yung sagot ha, pag nakuha na. Ano uno, susolve mo dito? Siyempre ito muna, yung 6 plus 4 muna, yung nasa loob ng parenthesis. 6 plus 4. Divided by 6 plus 4. Tapos, magiging 10.
Tapos uunahin natin to syempre kasi hindi pwedeng kapag mas naging malaki to, di-divide mas malaki. 6 plus 4 divided by 2. 10 divided by 2, 5. 5 times 8. Ang sagot, 40. Ang unang sumagot, ang dami nyo na yan. Tama kayong lahat. Ayan, tama. Very good. Itong number 2. 20 plus 4 minus 3 times 18 divided by 3. Anong sagot dyan? Number 2. Ay, salamat. Ang dami nung sumasagot ng tama. Natututo kayo. So, anong uunahin natin dito? So, that is 12 plus yung mga ano muna, yung mga nasa loob ng parenthesis. Okay, 4 minus 3 is 1. Tayo, 18 divided by 3, ilan? So, that is 6. Oh. 12, una daw, PEMDAS daw. Multiplication muna. Plus 1 times 6 is 6. 12 plus 6 is 18. Oh. Oh, correct answer, 18. Yan. Next mga anak, number, ano ba yun? Number 3. Last na to, last na. Okay, number 3. Solve natin to. So, solve na lang natin na sabay-sabay, ha? Natakot ako tabi sa correction, eh. Mali, eh. So, 100 minus 16 divided by 4 times 9 plus 3. So, 100. Solve natin. 18 po. Okay, sige. Very good, Ashley. Okay. Solve natin yung nasa loob ng bracket. Okay, nasa loob muna ng bracket. So, magiging parenthesis na lang siya. 16 divided by 4, ilan? So, 4 times 9 plus 3, 12. Yan. 100 minus 4 times 12. O 100 minus, ilan yung 4 times 12? 24% po. Ilan? Sagutin nyo muna. Yan, 48. Now, 100 minus 48 is how much? 50. Ano sagot? 50. 52. Alright. So, yun po yung sagot. Wow! Ang dami nating natutunan. Gaya ng pagsagot gamit ang PEMDAS and GEMDAS. Ako rin. Nalaman ko na yung kung paano natin mas masagot ang mga pinaghalo-halong mga additions, subtractions, ganon, sa pamamagitan ng PEMDAS and GEMDAS rule. Thank you for watching us. See you again to another live broadcast of Sing Aralin Live with Sir Julian Galvito Tonggia. Dito pa rin sa Brightman's YouTube channel. Ang Mahusay Network!